Dalawang magkapatid na halos isang taon lamang ang pagitan, parehong mga lalaki at mahal na mahal sila ng kanilang mga magulang. Iyan si Fred at Manuel. Si Fred at Manuel, isinilang na hindi mahirap ngunit hindi rin naman mayaman. Kaya lamang ay may kakaiba sa isa sa kanila. Si Manuel, ang bunso, ipinalak ito na pilipit ang kaliwang paa. Kaya naman buhat ng siya isilang, nakasaklay na o naka-wheelchair ito. Gayon paman, mahal na mahal siya ng mag-asawang Cheat at Sixto. Ang mag-asawang halos kay Manuel na naubos ang oras at panahon para lang mamuhay ng normal ang anak nilang bunso. Anak, huwag ka nang umiyak, tumahan ka na. Huwag ka nang magpilit. Hindi mo kakayanin mag-basketball doon sa plaza. Hayaan mo't ibibili na lamang kita ng bola at dito ka maglaro, okay? Ang sabi ni Cheat. Inay, gusto ko ding magpunta sa plaza. Kagaya ni Kuya. Gusto ko ding mag-basketball doon kasama ng kanyang mga kaibigan. Ang sabi naman ni Manuel. Wala na ngang nagawa ang mag-asawa kundi ang samahan itong si Manuel sa plaza upang panoorin ang paglalaro ng kanyang kuyang si Fred ng basketball. At halata dito ang inggit dahil may paa ang kapatid at nakakatakbo. Hindi kagaya niyang nakasaklay o kaya na may naka-wheelchair. Nais ko lang pong malaman bakit po ganito ang aking kalagayan. Bakit po ganito ang aking mga paa? Bakit pilipit po ang kaliwa kong paa? Hindi po ako makalakad ng maayos katulad ni Kuya. Kahit sa school, binubuli ako. Kaya lang naman sila tumigil kasi kapatid niyo yung teacher ko. Paano po sa high school? Ayoko na pong mag-aral, Inay. Ayoko na po. Ang daing ni Manuel. Anak Manuel, huwag ka namang ganyan. Hindi ko kagustuhan ang nangyari sa iyo. Walang ina ang may gustong mapahamak at magkaroon ng ganyang kalagayan ng kanyang anak. Pumulupot ang cord mo sa iyong hita at binti, kaya na-deform ang kaliwang paa mo. Lakas mo lang ang iyong loob, anak. Ginagawa naman namin ang lahat upang matulungan ka at suportahan ka. Mahal na mahal ka namin. Wika ng ina ni Manuel. Mabuti pa siya. Mabuti pa siya talaga. Mabuti pa si Kuya. Sana kagaya ko na lang siya para pareho kami nakakaranas ng kahirapan, ng kahihiyan, para pareho kami nabubuli. Ang wika pa ni Manuel. Aba Manuel, huwag ka namang ganyan. Mahal na mahal ka namin at sana'y maunawaan mo pag nasa tamang gulang ka na. Isa pa, kuya mo ko at ako ang bahala sa iyo. Saan naman ni Fred? Dumaan pa ang mga taon at nagtanim na ng galit si Manuel kay Fred dahil sa kanyang inggit. Inuunawa na lamang lagi siya ng mga magulang niya upang huwag nang lumala ang gulo. Naging palasagot ito at laging galit kay Fred. Makita lang na may gamit si Fred na wala siya, agad itong magwawala at sisirain ang iba pa niyang gamit. Isang araw, O anak Fred, anak, ang tataas ng grades mo ha. Pag ganyan ka ng ganyan, makakatapos ka ng high school. Nako, sa college, hindi ka na mahihirapan pa at magiging seaman ka niyan. Di ba yun ang gusto mo? Saan naman ang ama ni Fred? Opo, itay. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para sa ating lahat. Para maging kapitan ako ng barko at ipapagawa ko kayo ng malaking bahay. Ang sabi naman ni Fred. Sus, mayabang ka. Mayabang ka lang talaga. Kung hindi ako ganito, di hamak na mas matalino ako sa iyo. At di hamak na mas makakatulong ako. Puro ko lang naman kayabangan. Ang wika ni Manuel. Aba Manuel, kapatid ko, huwag ka namang ganyan sa akin. Alam mo bang pag yumaman ako at nagkapera, ipapaayos ko ang iyong kalagayan. Ipapaayos ko ang mga paa mo sa mga doktor. High-tech na ngayon. Marami nang posible sa science. Pangako ko yan sa iyo, kapatid. Ang sabi ni Fred kay Manuel. Kayabangan mo. Mayabang ka. Yun ang tandaan mo. Yun ang isipin mo kasi yun ang ginagawa mo. Puro ka lang salita. Wala ka namang gawa. Sigaw ni Manuel. Nagulat na lamang si Fred nang sabay binato siya ng tasa na mutik na siyang tamaan sa mukha. Muli, sumama man ang loob, lumayo na lamang si Fred at lumabas ng kanilang bahay.
Dumaan pa nga ang mga taon, iniiwasan na lamang nitong si Fred ang kapatid na si Manuel. Halos araw-araw, school, kwarto na lamang ang ginagawa ni Fred upang maiwasan ang kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, naging sakiti na nga itong si Fred at dahil sa sitwasyong iyon, hindi na siya makapag-basketball pa at dahil maiinggit lamang si Manuel. Kaya naman bahay na lamang itong si Fred kapag bakasyon. Aba anak, ano't ang payat-payat mo na? Mag-vitamins ka kaya? Maggamot ka? Kumakain ka ba? Maggulay at prutas ka anak. Hindi pwedeng ganyan ang payat-payat mo. Ang sabi ni Aling Chit sa kanyang anak. Ay naku ma, huwag na. Gagastos pa tayo. Naaawa na ako kay Itay. Malapit na po siya mag-retired at halos yung makukuha niyang pera para sa kanya, para sa inyo, para sa atin lang yun. 1 taon pa bago ko makagraduate. Awang-awa na ako kay Itay. Sana kayanin pa natin. Saad ni Fred. Pero anak, malapit na ang finals nyo. Baka mahirapan ka sa actual exam nyo. Kailangan doon malakas ang iyong katawan. Basta't ibibili kita ng mga vitamins at mga kung ano pang kailangan mo. At palihim din kitang ibibili ng ibang ulam para mas masustansya at para mas ganahan kang kumain, okay? Saad ng inay ni Fred. Para na nga silang nasa ibang bahay na mag-ina dahil palihim na ipinapasok ni Aling Cheat sa kwarto ni Fred ang mga karneng ulam at mga lutong gulay, maging mga vitamins at gamot. Hindi pwedeng makita ni Manuel dahil magwawala na naman ito sigurado. Isang araw, ipinatawag ng ni Manuel si Aling Cheat dahil may sinaktan daw na kaklase ito habang iniwan ni Aling Cheat ito sa eskwelahan. Mrs. Trinidad, medyo alerto po tayo sa ugali ng inyong anak. Masakit po siyang manalita at talagang nananakit po siya ng kanyang mga kapwa-estudyante. Pag po ganyan siya ng ganyan, baka makick out po siya sa ating school. Paalala lang po. Anak, bakit? Ginagawa naman namin lahat para sa iyo. Bakit kailangan mong manakit? Bakit kailangan mong ipahiya kami sa iyong mga guro? Bakit? Daing ni Aling Cheat. Ayaw ko nang mag-aral, inay. Lagi na lang ako niloloko doon sa loob ng school. Ayaw ko nang mag-aral. Uuwi na tayo. Please lang. Umuwi na tayo, please. Ang wika ni Manuel. Wala nang nagawa si Aling Cheat kundi umuwi at hindi na nga nakapagtapos ng pag-aaral itong si Manuel at lalong naging bugnutin ito. Kaunting salita, sigaw agad siya ng sigaw. Isang araw, umuwi itong si Fred na masayang masaya. Bakas na bakas ang kagalakan sa kanyang mukha. Ipinakita niya ang napakataas na nakuha niyang grado sa kanyang pagsasanay bilang isang marino. At sa ganda ng grado nito, tsak na agad siya makakapag-apply sa barko. Inay, Itay, napakasaya ko po. Tuwang-tuwa rin po mga classmates at teacher ko sa mga gradong nakuha ko. Sabi nga nila, malaki ang chance na makasakay agad ako ng barko next year. Masayang kwento ni Fred. Galak na galak ang mag-asawa at halos niyakap nila ang anak ng matagal na panahon din sapagkat alam nilang malaking tulong ito sa kanilang pamilya. Kitang-kita ito ni Manuel. Ito ay sapat upang magdamdam na naman siya ng sobra. Pumunta siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo at sinaktan ang kanyang sarili. Dahil sa selos at negatibong emosyon, tuluyan na nga nawala sa sarili itong si Manuel. Nilaslas niya ang kanyang sariling katawan. Dumugo at talagang hindi na siya nakaramdam. Manhid na ang kanyang buong katawan. Naliliyo na rin siya kaya't siya'y natumba sa kanyang wheelchair. Rinig ng mga tao sa salas ang pagbaliktad ng wheelchair ni Manuel at duguan ito. Nagpanik ang lahat at agad ay binuhat ni Fred ang kapatid, itinakbo sa ospital. Anak, anong dahilan? Bakit ginawa mo yun ha? Ano bang pagkukulang namin sa iyo? Kulang pa ba ang binibigay namin pagmamahal para sa iyo? Kulang pa ba? Ang sabi ni Mang Sixto. Bakit pa? Bakit niyo pa ba ako dinala dito sa ospital? Mas mahalaga naman sa inyo anak niyo si Fred, hindi ba? Wala naman akong halaga sa inyo. Wala naman akong maitulong sa inyo. Pabigat lang ako. Pabigat lamang ako. Ang sabi ni Manuel. O siya sige, kung yan ang gusto mo.
Lalayo na lamang ako. Kaysa naman ganyan ang ginagawa po ni Manuel sa kanyang sarili, Inay, Itay. Makikitira na lang muna ako sa ating mga kamag-anak sa probinsya. Magaling pa. Mahirap na. Lagi na lang ako ang dahilan kung ba't nagkakaganyan si Manuel. Simula noon hanggang ngayon, ako pa rin ang dahilan. Inay, Itay, mag-iingat po kayo. Mauna na po ako sa inyo. Ang sabi ni Fred na lumuluhang umalis sa ospital. Ayun, magaling. Lumayas ka. Mabuti pa nga, mayabang ka kasi. Pabibo ka, palagi ka na lang bida. Ikaw na lang lagi ang magaling. Sige na, umalis ka na, ayaw kitang makita rito. Ang sigaw ni Manuel. Hindi na nga nakapagsalita pa ang mag-asawa. Tumulo na lamang ang mga luha ni Aling Chit sa kanyang mga mata at hindi rin malaman ni Mang Sixto ang kanyang gagawin. Sino ba ang tama? Sino ba ang mali? Wala na silang maisip. Wala nang ibang paraan. Kaya tinanaw na lamang nila ang kanilang anak na si Fred habang papalayo sa kanila. Matapos ang ilang mga araw na ilabas din naman agad itong si Manuel sapagkat tapos na siyang magpahinga at medyo maayos na ang kanyang kalagayan. Nadat na naman nila ang sulat ni Fred sa lamesa ng kanilang tahanan. Inay, Itay, huwag na po kayong mag-alala sa akin. Ako po ito ang inyong anak na si Fred. Sa paglayo ko pong ito, may kapalit po itong ginhawa para sa ating lahat. Sa taon po, sasakay na po ko ng barko, baon ng inyong pagmamahal at ilang taon lamang matutulungan ko na po kayo. Hindi nyo na ako makikita pa pero lagi nyo po kong kasama sa lahat ng oras. Ipagdasal nyo po ako, okay? Mamimiss ko po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Wika ni Fred sa sulat. Humagulgol na lamang ng iyak ang mag-asawa habang nakatitig naman si Manuel sa kanila at walang pagsisisi sa kanyang mukha. Masayang masaya pa siya at wala na ang kanyang kuya para paliitin ang kanyang pagkatao sapagkat napakayabang raw nito at laging pabida. Agad na tinawagan ni Aling Chit ang kapatid na teacher na si Ma'am Melly at inihabilin ang kanyang anak na si Fred. Melly, pasensya ka na sa abala. Bahala ka na kay Fred. Magpapadala ang Kuya Sixto mo sa iyo ng pera para sa tuition niya at gastusin ni Fred, okay? Pasensya ka na sa amin ha at dyan tumakbo ang iyong pamangkin na si Fred. Ano? Ha? Pero ate, wala dito si Fred. Anong sinasabi mo? Bakit? Ano na naman bang ginawa ni Manuel? Sobra na yung batang yan ha. Hindi na nakakatuwa yung ginagawa niya. Saan ni Ma'am Melly? Wala? Wala dyan si Fred? Diyos ko, nasaan ang batang iyon? Nung isang araw lamang kasi nagtangka magpakamatay itong kanyang kapatid na si Manuel dahil sa kanya. Kaya raw lalayo raw muna siya. Itong si Fred, nagsabing pupunta raw sa'yo. Pasensya na ate subalit, wala talaga siya dito. Sana nga dito na lamang siya tumuloy. Nag-aalala tuloy ako. Ano ba namang bata yon? Hayaan mo at hahanapin ko. Huwag na kayo mag-worry pa. Ako na pong bahala sa kanya. Ayusin niyo na lamang yung inyong bunso at nakakaawa rin naman. Kayong mag-asawa, laban lang kayo, okay? Ate, laban lang ha. Saad ni Ma'am Melly. Hinanap ni Ma'am Melly ang pamangking si Fred. Tumawag siya sa kanyang mga katrabaho at mga kakilala. At isang araw, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa teacher nito sa Maritime. Hello ma'am, good morning. This is Sir Cruz, teacher ni Fred. Hayaan niyo na muna ang bata sa amin. Wala naman kaming anak mag-asawa kaya't okay lamang, hindi ito abala sa amin. Isa pa, napakalapit sa akin ng batang ito. Minsan nga naidain niya ang kanyang problema sa bahay at lubos ko siyang nauunawaan. Nais rin niyang ipaalam na ayaw niya tumanggap ng pera mula sa inyong mga kamag-anak niya. Kami na munang bahala sa kanya dahil next year, tutulungan namin siyang makasakay ng barko. Ang saad ng teacher nito. Matapos ang pag-uusap, agad namang naitawag ni Ma'am Melly sa kapatid niya ang lahat-lahat na panatag din ang loob ng mag-asawang Sixto at Chit. Sixto, mahal. Mahal, hindi ko na alam ang aking sasabihin. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Nais kong sumbatan ang iyong bunso, subalit ano nga ba ang tamang dapat sabihin sa kanya nang hindi sasama pa ng sobra ang kanyang loob? Hindi ko na alam kung paano siya kakausapin. Daing ni Aling Chit. Ako man, hindi ko na rin alam ang aking gagawin sa kanya. Masakit na rin ang ulo ko. Ayaw ko siyang masaktan, subalit sobra na ang kanyang ugali.
Paano nga ba? Paano nga ba, mahal? Wika naman ni Sixto sa kanyang asawa. Dumaan pa ang ilang mga taon, miss na nila si Fred. Wala silang maayos na balita rito. Aayaw niyang tumawag sapagkat baka raw malaman ni Manuel kung ano naman ang kanyang gawin. Nagte-text naman sila minsan pag may pagkakataon. Si Mang Sixto, minsan naghihintay talaga ng tawag subalit wala. Hindi naman nila ito matawagan sapagkat alam nilang busy ito. Minsan, pinapatay nito ang tawag nila. Isang araw, isang envelope na naglalaman ng mga litrato, sulat at ATM card ang natanggap ng mag-asawa. Ipinadala daw ito ni Fred mula sa ibang bansa. Nagbilin siya na ang laman ng ATM na iyon ay para lamang sa mag-asawa. Huwag daw silang mag-alala dahil nasa barko na si Fred at malaki ang sahod nito. Buwan-buwan nga ay may dumarating na pera sa card na iyon at inililihim nila iyon kay Manuel. Nagkakaedad na rin ang mag-asawa. Si Mang Sixto matagal nang retire sa kanyang trabaho bilang ahente at nasa bahay na lang silang mag-asawa araw-araw. Si Manuel naman dahil nanatili sa wheelchair at naedad na rin, dahan-dahan itong humina ang kanyang katawan. Wala namang magawang paraan ang mag-asawa kundi ibili siya ng gamot sa parmasya. Wala naman silang kakayahan na ipaopera o ipaayos ang paa ni Manuel dahil hindi nila kakayanin ang ganung halaga. Milyon kasi ang magagastos doon at kailangan sa magaling na doktor. Pribadong ospital lamang ang may kakayahan ng ganung klase ng operasyon. Dahil din sa kulang sa ehersisyo, palaging bisyo at wala namang alam na gawin itong si Manuel, kinapitan na siya ng iba't ibang klase ng sakit, maging mga sugat na hindi na gumagaling. Na siyang nagdagdag ng perwisyo at stress sa mag-asawa. Ay aba, hindi na natin alam ang gagawin, Chit. Mahal, matanda na tayo. May dumarating man tayong padala mula kay Fred, hindi naman iyon nagiging sapat. Magdasal na lamang tayo, Sixto. Wala na tayong kakayahan pa, matanda na tayo at tanging sa Diyos na lang tayo kakapit. May binibigay man sa atin si Fred, tipirin natin yun. Alam kong makakagawa tayo ng paraan. Dahil ganyan lang ang buhay, hindi ba? Buwan ng Desyembre noon nang biglang may sulat silang natanggap mula sa isang sikat na doktor. Isang doktor na espesyalista pagdating sa pag-oopera. Nakalagay roon na ooperahan nila si Manuel Trinidad at sila na ang bahala sa lahat. Bayad na ang gagawing operasyon. Nagulat ang mag-asawa at kung sino man ang nanglibre sa kanila ng ganong klase ng halaga ng operasyon, nagpapasalamat sila at sinabi nila agad kay Manuel ang magandang balita. May pagtataka man si Manuel, nakita naman ng mag-asawa na masaya ang aura nito. Agad na nagawa ang operasyon ni Manuel, maging ang pagbili ng mga mamahaling gamot para sa kanyang mga sugat. Tumagal din ng 1 buwan ang pagpapagaling niya. Inay, Itay, may paa na po ako. Makakalakad na po ako at hindi na ako lulukohin pa ng mga tao. Saad ni Manuel. Matapos ang ilang mga buwan, nakakalakad na nga ng maayos itong si Manuel at sa huling check-up niya, magaling na siya ang sabi ng doktor. At pinilit nila na sabihin sa kanila kung sino nga ba ang taong nagbayad para mapasalamatan nila. At kahit ayaw man ng doktor, napilitan na lamang itong sabihin kung sino nga ba talaga ang taong ito. Ang totoo po niyan, isang matalikong kaibigan ang nagsabi sa akin na pagalingin ko at tulungan ng inyong anak. Siya po si Mr. Federico Trinidad. Isang kapitan siya ng barko at nakasabay ko siya noon sa eroplano nung magkakilala kami. Pa-Hong Kong kami noon ng aking misis at nakiusap siyang tulungan ko si Mr. Manuel. Saad ng doktor. Talaga po? Diyos ko po, anak ko po yun. Panganay ko pong anak yun. Salamat po, Dok. Saad ni Mang Sixto. Opo, Itay. Alam ko pong anak niya si Kapitan at kaya rin po inamin ko na sa inyo ang lahat sapagkat nais kong malaman ninyo at malaman ni Manuel na mahal-mahal siya ng kuya niya. Manuel, alam mo ba, habang nasa biyahe kami nagkukwento siya tungkol sa iyo. Lumuluha talaga siya ng sobra. Dagdag pa ng doktor. Napatungo na lamang si Manuel sa hiya sa kanyang doktor at napahawak naman sa dibdib itong si Mang Sixto. Mukhang masakit ang kanyang katawan.
Agad namang naagapan ng doktor at napainom agad siya ng tamang gamot. Nakauwi naman agad sila ng bahay at sa gabi muling babangon dahil iniisip nila kung ano nga ba ang kalagayan ni Fred, ang kanilang panganay na anak, at nasa na ito sa panahong ito. Sixto, tumawag ka na ba sa kanya? Tinext mo na ba siya? Kinamusta mo man lang ba? Sinabi mo bang tapos ng operasyon ni Manuel? Miss na miss ko na ang iyong panganay. Miss na miss ko na ang aking anak na si Fred. Ang daing ni Aling Cheat. Naaawa nga ako sa ating anak ni si Fred. Nawalan siya ng pamilya dahil sa makasarili mong anak. Daing ni Mang Sixto. Itay, makinig po kayo sa akin. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Nagsisisi na po ako. Patawarin niyo po ako, itay, inay. Hiyang-hiya po ako sa mga ginawa ko nitong mga nakakaraan. Lahat-lahat ng ginawa ko. Lahat-lahat na nag-cause ng problema po ninyo. Patawarin niyo po ako, inay. Itay, babawi po ako. Ipagpapatuloy ko po ang aking pag-aaral at maghahanap buhay rin po ako. Sa pagdaan pa po ng panahon, maaalagaan ko po kayo, itay. Inay, ang sabi ni Manuel. Hanggang sa isang tinig nga ang kanilang narinig mula sa pintuan ng kanilang tahanan. Aba, ako, aalagaan mo ba ako? Paano naman kung ako na yung matandang binata? Wala nang magkakagusto sa akin. Walang mag-aalaga sa akin. Mas pogi ka kasi sa akin, bunso kong kapatid eh. Wika ni Fred. Si Manuel, Mang Sixto at Aling Cheat ay nagulantang sa kanilang narinig. Oo, sa tapat ng pintuan, umuwi na nga si Fred ng kanilang tahanan. Kuya! Kuya! Sigaw ni Manuel palapit sa kanyang kapatid na si Fred. Fred, anak ko, kailan ka pa dumating? Miss na miss kita. Ang sabi ni Aling Cheat at ni Mang Sixto. At nung gabing ang iyon, walang katapusang iyakan ang naganap. Masaya naman ang lahat. Ang mga puso ay maligaya dahil muli, kumpleto na ang kanilang mag-anak. Magsisimulang muli ang kanilang pamilya, lalo't panahon na ng Kapaskuhan.